Nakalaya ka na pala sa kulungan, pero nakakulong pa rin ako sa selda ng buhay na hindi ko pinaghandaan. So dumarating yung gabi na nagigising ako that he's doing something sa akin na hindi dapat ginagawa ng tatay, sa anak niya. So, hindi ko nasaraduhan yung trauma ng buhay ko nung bata pa ako, inulit ko siya. Tapos, nung nakita ko na warrant of arrest na, I visualize na yung daughter ko and yung bagong panganak kong baby will be with me rin sa jail. So, dun ako nag-decide na, okay, let's all die together. Okay. Hey champions! Nagagalak at na-excite ako ngayong araw dahil sa mga kasama nating guests. So ito yung taong tunay na nagiging instrumento hindi lang para sa mga kabataan, pero para na rin sa mga parents upang mas lalo nilang maintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng kabataan ngayong henerasyon. Dati siyang college instructor to becoming a school president at ngayon ginagamit ang social media upang magpalaganap ng kaalaman tungkol sa mental health. Please welcome Ms. Emilia de Chavez Pagdanganan, or Lola. Magandang araw po. Hello, Miss Roche. Ako po si Lola Cuentosera, ang lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Konting-konti lang. Napakaganda naman po ng intro. Magchichismisan tayo ngayon. Ayan. Yes. So ano po yung pinagkakaabalahan natin ngayon, Lola? Siyempre, pag pinagkakaabalahan, yun pa rin aking promotion ng librong Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. At the same time, marapit na rin lumabas, ma-launch yung pangalawa nito. May kapatid na to, which is From Utak Topak to Brain Kalasag. So ano po yung naging inspiration para ilathala ang libro? I'm a 70s kid, no? So, para sa mga kaedaran kong Gen X. Pero hindi po halata. Wala kaming mental illness churbanes nung panahong yon. And hindi ko alam that I was going through mental breakdown na pala in 2004. So, mga early 2000s, hindi pa hype na hype. Wala pa nga tayong mental health na law. Recently lang yun na-approve. Tapos, I was able to turn that mental breakdown into a mental breakthrough kasi I was able to meet yung God, yung deeper relationship with Him. Tapos umulit siya, ulit ng 2018. May kasi ako suicidal ideation. Tapos sabi ko, I was kind of praying, Lord, di ba kapag may Diyos walang mental illness? Yes. And yun pala, may ibang plano si God na parang explore more and why not discuss biblical and psychological. Put it together and then nanganak ako ng libro. This is not like aking lahat, own personal experience. Hindi naman. Researched also several studies. Tapos meron akong kinuhanan din na reference na book. Tapos in-insert ko na parang Filipino. Pinoy ang discussion. Yung una mong kinuhang course isn't psychology, right? So, mayroon na rin po kayong doctorate degree, or doctorate sa... hindi ko lang natapos. Sa IT. Information technology. Paano po kayo nag-switch? Ano nangyari? Bakit biglang TV psychology? Kasi naman, IT, during the time, ang hype na hype, nurse, teacher, ganun. Bago pa lang yung IT, mga early 90s eh. Ay, napaghalata na yung edad natin. Tapos sabi ko, parang bago yun. Sige, binigyan ako ng scholarship. So I went there without really, IT na lang, makakuha ka ng work, di okay. Naging teacher ako ng IT, and then na-promote na ako, naging administrative. Ang dami mong hahawakang tao. Iba-iba ugali nila. And then eventually parang, you get to read people. Tapos sabi ko, parang na-intriga na rin ako na, so why not explore psychology, study of human behavior? Pwede niyo rin po ba sa amin i-share? Kasi ang ganda ng libro eh. So, ibig sabihin, ang ganda ng history kung saan talaga siya pinanggalingan. Mm-hmm. So, saan po talaga ito nag-start? Actually, ang nangyari sa akin in 2004, nagkaroon ako ng mental breakdown. Tapos, nag-talk na ako.
Nauna yung motivational speaking, nauna yung pagtitraining, face-to-face seminar sa mga students muna namin. Tapos sabi ko, parang hindi pwedeng students lang, dapat teacher. Tapos parang kulang yung teacher, dapat parents. Tapos nag-start ako I had a mental breakdown 2004. Tapos nag-start ako 2010. So nagkaroon ng 6-year na parang I need to go deeper and understand ano nangyari sa akin noon. And then, 2010, nagto-talk na ako about brain health. Tapos, naghahanap sila ng libro. Parang, hindi namin naka-jot down. Di ba? Usually, bakit hindi ko yung sinasabi ko, ilagay ko rito? And then, nandun na siya. There is freedom from trauma kapag kasama mo si God dun sa storya. So, yun na yung paulit-ulit kong tinuturo sa mga seminars. Pagkatapos, nagulat na lang ako one time, naging libro na siya. Ginawa ko to ng 2020 launching, nag-lockdown. So, sabi ko, what will I do? Ang dami kong pinaprint. Kasi kung nagagawin ko rito, babasahin ko lang siya. Diba? And then, doon na nagkaroon ng maraming Zoom webinar, Meet, no? Tapos, nagulat ako, gusto pala nila. Mas kailangan. Parang God said, prior to pandemic na, share your story. Kasi may magaganap na pandemic. Parang ganon. Galing ni God kasi inaalay niya yung purpose mo dun sa panahon kung kailan kanya gagamitin. Pupunta tayo dun sa journey na yun. Bago si Lola, bago maging presidente ng school at college instructor, ano si Lola bago dahil? So, sino ba si Lola? Di syempre, 1970s kids ako. No? Tapos, lumaki ako with a parent na alam ko from the very beginning, they're not married. May pamilya po yung nanay ko, may pamilya yung tatay ko. And then, nagkita sila, naging anak nila ako. So, siguro yun yung one of the sugat na meron ako because nung time na yon medyo may stigma kapag hindi kasali yung parent. No? Bawal ka makipaglaro, hindi ka pwede sa particular school. So, hindi ko pinansin yon. Tapos, growing up, yung nanay ko ay utangera din. No? Kasi sales lang, di sila nag-work. Pag may benta, marami kaming gamit. May pera. Pag wala nang benta, wala na kaming gamit. And then eventually, pag nangungutang at hindi makabayad, lumilipat-lipat kami ng bahay. So, ang nangyari ngayon sa akin, di ako nakabuo ng solid relationship with community kasi nga lagi kami tumatakas. And then eventually, when I was 16, ayun na, nahuli na ng NBI ang aking nanay. At ako ay napasama sa kulungan dahil wala na kaming bahay. Umalis na yung father ko, pumunta na siya sa pamilya niya. Tapos, may kapatid ako maliit. Kapag napanood mo yung pelikula na Miracle on Cell Number 7, no? Ganun siya. So, papasok kami doon sa kulungan. Kasi may mom, in fairness sa kanya, medyo parang cute na maaawa ka. Kaya nga siya nakakapaloko ng mga tao. So, parang naging mayora siya ng kulungan. So, may say siya. So, andyan yung mga anak ko, papasukin sa selda. Ganoon. So, nangyari ngayon, papasok kami, doon kami matutulog. Pag dumating si Warden, lalabas na kami. Kasi, syempre, bawal. So, morning, paikot-ikot lang kami somewhere. So, parang pag inisip mong mabuti, it was not, sasabihin mo, parang nakakaawa kayo, no? Pero hindi, when you're inside that situation, gagawa ka ng paraan to adjust dun sa situation na yon and find ways na makasmile ka pa rin. So, syempre, pag kulungan, maraming donate na ang dami nating gift, mga laruan, kung ano man. So, we try to make the experience na tolerable as possible. Pero alam mo na may longing ako na gusto ko nang lumaya, gusto ko nang tumakas. That's the reason why nagkaroon akong suicidal ideation because pag may malaking problema, yun agad. Gusto kong tumakas. Because ako ay nakasama sa jail, na in love ako sa Warden. Kagwapo eh. Oo, naka-uniform eh. So I fell in love dun I was 18, 17, 8, na in love ako sa police na may asawa, 15 year older than me. Tapos, inalis niya na ako sa kulungan. So, nung inalis niya na ako sa kulungan, pinag-aral niya naman ako. And then, nagkaroon kami ng anak. Pero, ang weird kasi, even if wala na ako sa kulungan, kasi eventually, nakaulaya yung nanay ko dahil na-serve niya na yung sentence niya. Nakalaya ka na pala sa kulungan, pero nakakulong pa rin ako sa selda ng buhay na hindi ko pinaghandaan. So,
naging utangera din ako. Eventually, so I was working sa school, inuutangan ko lahat. And to think na, alam mo, you wear certain clothes, kasi nga napopromote ako palagi, and ang galing ko naman magtago ng trauma. So, napopromote ako palagi, pero nangungutang ako sa janitor, nangungutang, ay mga ganun ako. And then, dumating yung time na dumating yung warrant of arrest. So, life really comes in full circle. Kung saan ka nabuhay, naku, doon ka. Doon pa rin. Yeah, so we call that trauma reenactment, no? I didn't know na dahil hindi ko nasaraduhan yung trauma ng buhay ko nung bata pa ako, inulit ko siya. I became my mom in so many ways. Tapos, nung nakita ko na warrant of arrest na, I visualize na yung daughter ko and yung bagong panganak kong baby will be with me rin sa jail. So, dun ako nag-decide na, okay, let's all die together. And that's when nakipagmurahan ako kay God. Sabi ko doon na parang, hindi ka totoo, wala kang kwenta. Kasi kung totoo ka, hindi mo gagawin sa bata yun. Sino yung Diyos na pumapayag, manakit ng taong wala namang ginagawang kasalanan? And lo and behold, when you're on the midst of suicidal tendency mo, the more ka nagtotoo. You're buying time. I was buying time pala noon. Tapos, pag na-outburst mo na siya, part of your brain, diniscuss ka din sa libro, na punong-puno ng anger, kakalma. So I was really breaking down. Tapos doon ko sinabi sa kanya, kung totoo ka, baguhin mo yung buhay ko. Tapos nakatulog ako ng sobrang haba. Pagising ko, kalimutan ko na yung gagawin ko. Nakalimutan ko na, magsisuicide ako. Ganoon siya. After nun, nauuhaw ako kay God for 6 years. Except, may binubulong siya. Hindi ka pa tapos. Meron pa sa kwento mo, hindi mo nasara. Which is also I reenacted with my love life. Kasi hindi ko nasara yung pagiging mistress ko and the reason behind it. So, nung nag-second breakdown ako, yun yung pumasok sa utak ko na sabihin mo sa mga tao. Although when people message me, ang tumatatak sa kanila yung utang. Paano ka nakawala sa utang? Ito lang po yung sikreto. Tinigilan ko magsinungaling at nagbigay ng tithes. Then, bigla po yung boss ko na siguro si God yun, popromote kita. And then sabi ko, hindi po pwede because I have a really dark past. Lalo sa involvement sa pera, and nagtiwala pa rin siya. So, binayaran niya lahat ng aking utang. Nagkaroon ako ng utang sa school, yun naman yung unti-unti kong binayaran. Ang pinaka-binulong sa akin ni God dito is the relationship with my dad. Kasi favorite na favorite ko yung tatay ko compared sa nanay ko. Kasi yung nanay ko laging umaalis yun dahil siya yung nag-work. Yung tatay ko yung nasa bahay lang. And then nakita niya ako, lagi niya akong kinakausap. Kayo lagi magkasama. Lagi magkasama. And then nagdalaga ako. And he felt differently. So dumarating yung gabi na nagigising ako that he's doing something sa akin na hindi dapat ginagawa ng tatay no? Sa anak niya. So, nung time na yun, I was 9, naalala ko, no? Tapos hanggang growing up, on and off yun. Pag naghihiwalay sila, babalik sila. Lagi kang may fear na pag naiwan kami, something will happen. Even if pag matutulog ako. Lalo nung nakulong yung mom ko. So, nung umalis yung tatay ko dahil nga wala na rin kaming matirhan, hindi ako nalungkot. Natuwa. Wala akong issue sa abandonment na iniiwan ako. And actually, ang issue ko, akong nangiiwan pa nga. Kasi yun yung naging, yes, thank you, wala na siya. But then, pag alis niya, na-reenact ko ulit na I need someone to take care of me. So, I fell in love with someone na halos pareho lang ng maedad din. Kagaya ng nanay ko, maedad, and then mas bata yung mom ko. So, I had to deal with that relationship as well. I had to offer yung katawan ko rin kay God. Na Lord, love na love ko tong tao na to eh. Siya yung nag-save sa akin, nagpaaral sa akin, minahal ako. Siya yung nandoon sa bawat bagsak and all. And sabi ni God, no, bitiwan mo. Tapos, babalik ko sa'yo in all other forms. So, ngayon, Christian na rin yun. And we're best friends. Co-parenting kami ng mga anak ko. Tapos, dun ko na-realize na tayong mga babae, we're not meant to be a side chick. You are someone na pangharap sa altar. Even if sasabihin nila, pwede naman mag-divorce. Marami namang marriage na nasisira. Ganon. I don't care. Iba pa rin yung relationship na
kakampi mo si God at the center of it. So, yun yung natutunan ko doon na something na natutunan ko na binigay ng tatay ko. Kasi nung time na yung tatay ko ay na-atake, no, na stroke, nandun siya sa probinsya, sa bahay ng mga kapatid ko sa una. Tapos yung katawan niya, namatay na yung half, no. And then, sabi nung sister ko, hinahanap ka ni tatay. And yun yung time na I'm testifying kay God not about that, about the jail. Yung jail experience, yun yung kinikwento ko sa mga tao. Never the dada story. Hindi pwede. Parang, hindi pwede yun. Hindi. Personal yun. Masyadong, But then, umiiyak ako sa gabi. Lord, huwag na natin buksan. Kasi tapos na yun. Parang napatawad ko na. Kasi meron time sa buhay namin dalawa na pag bumibisita siya, kasi wala naman nakakaalam. So, okay, yung relasyon, ganyan. Parang sabi niya, pwede ba kitang kausapin? Sabi nung tatay ko, may nangyari nung bata ka pa. And tingnan niyo po yung brain na may trauma. They would say, wala naman akong maalala. Ibig sabihin, hindi pa ako handa. And then, wala, susunod ka eh. No? Yung dumating sa punto, susunod ka na kasi nagtotalk na rin ako. So pagpunta ko doon, yung nakita ko yung tatay ko sa tumba-tumba, tapos hindi na siya makapagsalita. Pero when nag-meet kami, alam mo yung para siyang bata na umuna yung mukha niya. Glow. Oo, Kita mo yung shine. Kita mo. Kasi na siya makapagsalita. Then, yung narinig lang ng heart ko is, I'm sorry. Ay, hindi ko narinig. I mean, it's not, hindi. Pero you know na. Sa mata, yung nangungusap. Then, napaluhod ako sa kanya. Tapos nawakok siya. And sabi ko, Tay, I love you. Pagyakap ko sa tatay ko, tapos lumabas ako ng bahay. After ko siyang pakainin, suminga ako ng malalim. Kasi I still have this feeling na hindi ko deserve maligtas ni God. Because I did a lot of bad things. No, kasama na dun yung when I was a teenager, you know, nagpapa-abort ako ng baby. Kasi hindi ako kasali. Nabuntis ako nang wala sa oras. So, hindi ko mapaniwalaan yung redemption ng cross. Pero nung napatawad ko yung tatay ko, parang yung sinabi ni God sa akin na, see, ganun din kita pinatawad. So, dun ko na-realize na, okay, tama pala yun. I'm a new creation. Pag binigay mo yung buhay mo kay God, the old, it's gone. No, it's gone. And the new you, eto na siya. Yung na-realize ko dun, trauma is, ang ibig sabihin ng trauma ay sugat, no, wound. Tinanong mo ako once, how are we gonna heal from the trauma? And I said, no, you do not heal from the trauma. Pag hindi mo na isara yung trauma, you will reenact that over and over again. Paulit-ulit, binubugbog ka ng tatay mo na lasenggo, you will marry someone na lasenggo rin. As a reenactment of that trauma. Now, ang gagawin mo ngayon, you have to finish the story in order for you to close that, and then i-renegotiate mo na, okay, this was what happened to me. Ito yung lesson na natutunan ko doon. Then you will integrate that sa'yo. So, hindi mo siya i-heal. In the same manner na nung si Jesus ay napako sa krus, right? Dami niyang sugat. And then nung namatay na siya, nabinuhay na siya ulit, hindi na siya tao, no? Pero nung nagpakita siya sa mga apostol niya, may sugat pa rin siya. Kung Diyos ka, dapat pinagaling mo yung sugat mo, di ba? And I said, because Jesus didn't want to close that wounds because yung wounds na yun, naggaling sa love yun eh. May purpose doon, may treasure doon sa sugat na yun. Oh, eto yung wound. See, I'm still alive kasi may purpose, may treasure behind the trauma. Ano po din yung masasabi nyo tungkol doon sa yung depression, yung anxiety? Parang nagiging trend eh. Oo. Kasi may tinatawag kami doon na mass hysteria, yung parang mirror neurons, nakakahawa kasi yun. So, yun yung unang gusto kong sabihin sa mga kabataan na sigurado ka may depression ka. Baka mamaya, it's the parents. The parents were going through something. Tapos nakikinig ka o nararamdaman mo na hindi sila attuned with you. And dahil your brain is still developing, ang tendency ngayon, mabilis siyang ma-rewire into believing na wala kang pag-asa, kawawa kayong pamilya, baka yun, no? Hindi mo pwedeng gamitin yung sa Facebook na feeling depressed. Kasi you're parang misrepresenting yung mga totoong taong na-diagnosed.
May ganun din ako. May ganun. Kaya gusto kitang sa exercise eh. Paano po ba yan? Game na tayo? Game tayo. Na-exhaust ko na ba yung mga questions mo? Last question na lang po. Ayan. Ano naman po yung bukod doon sa mga naikwento niyo po, or kung meron man po doon napadaanan, ano yung pinaka-greatest testimony or plot twist ng buhay niyo? May greatest desire lang ako noon na makita ko yung pangalan ko sa libro. So parang matagal na yun, lagi ko naiisip. Pero what I did, I used a different surname. Nagpretend ako na kasal ako sa daddy ng mga anak ko. So ginagamit ko yung surname niya. Pero ang nakikita ko, yung pangalan ko dapat. Kasi imposter syndrome, hindi ako yun. Okay. Siguro yung plot twist na gusto kong sabihin is, nung nakipaglaban ako kay God, nakipagmurahan ako kay God. Di ba si Jacob, parang tinanggalan niya, parang binasag niya yung pigi or something. Then changed the name. And I thought, when I gave up yung apelyido na hindi naman sa akin and I used this, ito na yun, Lord. Ito na yung name ko, pinalitan mo na. Hindi pala. Gagawin pala niyang Lola Cuentosera. Sketchy. Yes! Ang lola niyong filingerang bata pa, pero ang totoo, nirarayuman na. Hindi po talaga halata, Miss Lola. Filingera nga eh. So yan, Miss Lola, pwede tayong dumako dun sa exercise. Ang gagawin lang natin, papatunayan ko lang sa mga tao na in order for you to take care of your brain is you have to create a bagong neural pathways. So ang gagawin ko sa'yo, tuturuan kita na pag nakaranas ka ng something na weird na you don't like yung feelings, ito yung gamitin mo na parang may meditation or relaxation mode. Tingnan mo lang yung daliri ko, no? So pupunta mo siya and can you go dun sa pinaka side ng kaya ng mata mo, okay? And then dito rin sa kabila na kaya, okay? Yan. May nararamdaman ka dito sa forehead na parang pag ginagawa. Yan, parang minsan a little bit, parang may nangyayari sa brain. So, sinasabi niya doon na when you do eye movement, napapasa mo yung parang pathways or pag-ilaw or pag-dilim doon sa kaliwa, right and left side ng brain. So, pag tinanong kita mamaya, yun yung gagawin mo lang lagi, kahit na nakapikit ka. Okay? Close your eyes. And then, kung papipiliin kita ng cleansing, something na maglilinis sa'yo, fire, light, water, air, or earth, alin yun sa tingin mo na mas gusto mong panlinis? Fire. Fire. Okay. So, imagine na merong fire na sisindihan natin yung toes mo. So, imagine, use your imagination, then tell me kung saang part may resistance, no? Na parang, ayaw umakyat nung apoy dun sa part na yon. May part ng katawan mo na medyo nag-resist, ayaw niyang maapoyan? Yes po. Alin? Bandang sa legs. Legs, okay. Now, lagi mo akong bigyan ng 5 possible na emotion recently na na-experience mo. Is it predominantly mainit ulo, galit, lungkot? Or pangatlo, takot? Pang-4, medyo obsessive, no? Or yung pang-5 is medyo hindi ka nag-iisip sa mga decision mo, so risk-taking. Alin doon yung predominantly naramdaman mo lately? Risk-taking. Risk-taking, okay. Tapos, give me a recent na nangyari sa'yo na medyo hindi ka naging okay. May involve ba na ibang tao? Or ikaw lang, yung personal struggle mo sa mga achievements mo na parang napufrustrate ka na, nakakainis. So, alin dun yung medyo recent encounter mo? May taong involved. Okay. How many tao are we talking about? Just one. Just one. Can you visualize him inside or her inside a room? So, nandun siya sa room, tapos hindi kayo magkasama, nakasilip ka lang sa bintana na may salamin. So, you're watching over that person. And then, can you tell me anong itsura niya habang nakikita niya na nakatingin ka sa kanya? Emotionless? Parang... Emotion, walang pakialam, yes. Parang ganun, no? Now, if may gusto kang sabihin sa kanya, like, sabihin mo yung gusto mo sanang sabihin. So, nung nasabi mo na, nag-react ba siya? Wala. Wala pa rin siyang reaction. So, when you were asked to do that, may part ba ng katawan mo na parang lumalaban? Yes. Saan? Sa dibdib. Sa dibdib. Okay. So, is it alright to assume na yung kausap ko ngayon si Rosh, ikaw yung na-meet ko kanina. So, ikaw si Rosh. Is it okay for you, Rosh, to ask the question dun sa Rosh na nakatira dun sa chest mo?
kung bakit siya mabigat. Yes. Anong sabi niya? Betrayal. Is it okay if I will set aside the Rosh that I met a while ago so I can talk to the Rosh living dun sa heart mo? Okay? Pumayag siya? Yes. Okay, walang resistance. What do you mean na na-betray? Not na si Rosh yung na-betray, but siya yung nang-betray. Am I talking to that Rosh or am I talking to the one na na-meet ko kanina? This is the Rosh na Na nasa heart? nasa Okay, so you betrayed that person. Yes. Nandun kanina sa room, right? Yes. So, nung nabetray mo siya, bakit si Rosh na na-meet ko kanina yung nakakaramdam ng pain? Kasi galit siya sa sarili niya for doing that thing. Is it okay if I will go back and talk to that Rosh na na-meet ko kanina? How did you feel na galit siya sa'yo? Yung Rosh na part of you na nandun naka-reside sa heart na mabigat. Masakit, mabigat. Mabigat, no? Ngayon mo lang nalaman na galit siya sa'yo? I know na galit siya, but binabaliwala. May I ask, bakit siya binabaliwala? Kasi dapat hindi na pag-usapan, or parang nasabi ko naman na I'm sorry, but still, it's not enough. Can I switch over to that Rosh in your heart? And I want to ask lang, how do you feel nung sinabi niyang binabaliwala ka niya? Masakit. Paano natin mareresolve yung issue niyong dalawa? Because baka hindi yung taong nakakulong dun sa kwarto ang issue. Baka yung issue is there's somewhere inside the Rosh na nakatago. Tapos yung Rosh na na-meet ko kanina, siya palagi yung nasusunod. Paano mo siya mapapatawad dahil binabaliwala ka niya? Just kailangan niya maging careful. Hindi lahat ng gagawin niya tama, or hindi lahat siya dapat yung masusunod. Balikan ko si Rosh na na-meet ko kanina. Rosh, how old is that Rosh inside your heart? How old? 21? So 21 siya. How old are you? 27. Do you know saang situation siya na stuck at the age of 21? Yes. Let me go back to 21-year-old Rosh. Do you want to get out of there? Yes. How does it feel na nandyan ka nakastuck? Alone? Is there anyone na feeling mo makakatulong sa'yo so you can get out of there? Yes. Nandyan ba siya sa loob mo? Kasama mo ba siya? Yes. Is she the 27-year-old Rosh? Yes. Kung ilalabas ka ba niya dyan, sasama ka? Yes. Will you trust her? I don't know. May someone ba na nagsasabi sa'yo na hindi mo mapapagkatiwalaan si 27-year-old Rosh? Myself. Eh bakit ka sasama sa kanya palabas? I think she's my only hope. So you are willing to risk it all? Yes. Can you settle down somewhere? Tapos kakausapin ko si 27-year-old Rosh. Rosh, how do you feel listening to her, the 21-year-old you? Magaan. Pero at the same time, masakit. Masakit dahil na-realize mo nakakulong siya? Yes. Mm-hmm. That ang tagal niya nang nakakulong. And I just realized it just now. She's alone, right? Yes. Can she really trust you? I wanted to prove na pwede niya akong i-trust. But at the same time, natatakot ako baka ma-disappoint ko na naman siya. Okay, can I talk to that person that inside you na natatakot? Kasi I think that's a different person. I wanna talk to the Rosh na ang predominant emotion ay fear. Okay. Are you there? Yes. Rosh, how old are you? The one na natatakot. 23? I think in order for you to not be afraid anymore, kailangan makalabas ni 21. Papayagan mo ba si 27 na ilabas si 23 si 21? Yes. What are you afraid of? Nasaktan siya ulit. 23, are you stuck somewhere as well? Yes. Do you also want to go out? Yes. So, I will talk to 27-year-old Rosh again, okay? Now, can you see them, the two of them now? Nakikita mo sila, na-visualize mo anong itsura nila? Yes.
Are they together or different different places? They're in a different places. Different places. How lapit sila sa'yo? About like 4 meters away. 4 meters away, pareho sila sa'yo. Okay? I want you to reach out your hands, both of them, Okay. as if you are taking their hands and pulling them so you can hug each other. Can you do that? Yes. And I want you to visualize kung gusto mong maging magkakatabi kayo o gusto mo silang lumipat sa ibang place where you can just visit them. I have a place na gusto kong puntahan nila. Okay. Can you ask the 21-year-old Rosh, saan niya kinimkim, saan niya tinago lahat ng sama ng loob niya sa'yo? Sa isip. Balikan natin yung cleansing. Apoy, ilaw, hangin, water, or earth. Alin ang gusto mong panglinis? Water. Water. Okay. Can you visually take out the heaviness sa brain ni 21 and bigyan mo siya ng bangka so that whatever it is, iaalis na kasama ng bangka. Can you do that? Yes. How about 23? Somewhere inside sa body niya is meron ding bit-bit na mabigat. Saang part yun? Tip-tip. Again, anong cleansing natin? Water. Water din. So, same din. Anong naramdaman daw nila? Magaan. Magaan. Alright? Now, before sending them to that beautiful place na gusto mo silang sendan, anong gusto mong quality nila na ipabaon? For 23, courage. Courage. For 21, Faith. faith. Okay? Give it to them. And I want you to hug them again. The both of them, mahigpit na mahigpit. Then I want you to say goodbye for now, but promise that you will get together every single day so that 27 Rosh can take over. Are they there? Yes. Are they leaving na? Yes. Okay. 27-year-old Rosh, Yes. how are you? Okay. Any weird part of the body na may heaviness pa? Wala na. Can you make sure to unlock the door for the person na inilagay mo doon? Okay. So, bid that person goodbye. Close Okay. the door, okay? Now, I want you to breathe. And then, babalik ko ulit yung cleansing from the head. This time, anong gusto mo na cleansing natin? Light. Light. So, imagine yung hair mo, nagkaroon ng light, pababa, sa face, sa neck, down to your shoulder, to your chest area, going down to your pelvis, pababa sa mga daliri, to your legs na kanina hindi mo naramdaman na nag-apoy, down to your ankles, and then out to your toes. I want you to feel like you're inflamed with so much light. And I want you to breathe, 1, 2, 3, 1, 2, 3 out, and slowly open your eyes. How was it? Sobrang gaan po. Whenever you feel weird again, ibig sabihin, either 21 Rosh or 23 Rosh is actually trying to talk to you. And what happened is, whether imagination or not, what I did is, your brain fired up. Something happened sa brain habang nag-i-imagine ka. And that was the beauty sa mga kabataan. Kasi malawak pa ang imagination nila. That's why they can imagine bad things. So we have to make sure to teach them how to turn bad imagination into good ones. Maraming salamat, Miss Lola again. This is your host, Coach Rosh, at ito ang Plot Twist.